Magandang araw, Best Ed Filipino 2-1. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo para sa ating panalangin. Class Monitor, maaari mo bang pangunahan ang ating panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Muli, magandang umaga, Best Ed Filipino 2-1. Kumusta naman kayo ngayong araw? Kayo ba ay masaya, malungkot, o naiinis? Mabuti naman kung ganon. Bago kayo maupo, maaari po bang ayusin muna ninyo ang pagkakahanay ng mga upuan at pulutin ang anumang nakakalat na basura. Tapos na ba? Kung gayon, ay makakaupo na kayo. Para naman sa ating attendance, Class Monitor, Binibining Rinalin, maaari mo bang ilista kung sino ang narito at lumiban sa araw na ito at pakibigay na lang sa akin pagkatapos ng ating talakayan. Bago tayo magpatuloy sa ating bagong aralin, ninais ko munang sariwain muna natin kung ano nga ba ang ating pinag-aralan noong nakaraang linggo. Binibining Abuseho, maaari mo bang ipaalala ito sa amin? Magaling! Bigyan natin siya ng 3 bagsak. Ngayon naman ay magbigay kayo ng halimbawa ng panghalip. Dahil binanggit mo ang salitang siya, maaari mo bang gamitin ang siya sa paggawa ng isang pangungusap? Tama, mahusay. Talagang nakikinig ka ng mabuti at naunawaan mo ang ating pinag-aralan noong nakaraang linggo. Sa puntong ito, magkakaroon tayo ng isang palarong aktibidad na tinatawag na hulaan mo ang kilos ko. Naintindihan ba ninyo, Best Ed Filipino 2-1? Kung gayon ay magsisimula na tayo at ihanda ang inyong mga sarili. Okay, timer starts now! Mahusay, Best Ed Filipino 2-1! Binabati ko ang pangkat 1 para sa kanilang tagumpay sa ating ginawang pambungad na gawain. Para sa inyo, sa tingin ninyo, ano kaya ang panibagong paksa natin ngayong araw? Ngunit bago ang lahat, alamin muna natin ang ating mga tiyak na layunin. Para sa umagang ito ay ating tatalakayin ang paksang pandiwa at nandito ang mga tiyak na layunin na siyang inasahan yung makamtan pagkatapos ng ating talakayan. Pakibasa ng sabay-sabay. Maraming salamat. Makakamtan lamang natin ang mga layunin ito kung bibigyan ninyo ako ng piso. P para sa pakikilahok, I naman para sa iwasan ng anumang ingay, S naman para sa pagsunod sa anumang aking ipapagawa, at O naman para sa organisadong pagtatalakayan. Maasahan ko ba ito sa inyo, Best Ed Filipino 2-1? Kung gayon, ay magsisimula na tayo. Muli, ang paksa natin ngayong araw ay patungkol sa pandiwa. Ngunit, ano nga ba ang ibig sabihin ng pandiwa? Maari mo bang basahin ito, Ginoong Galopere, at ipaliwanag ang iyong interpretasyon patungkol dito? Magaling! Bigyan natin siya ng 1 bagsak. Ang pandiwa o verb ay nagbibigay buhay sa isang pangungusap sapagkat nagbibigay ito o nagsasad ito ng kilos o galaw ng isang tao, bagay o hayop. Binubuo ito ng mga salitang ugat at mga panlapi. Panlapi na ma, nag, mag, in, at syakahin. At kagaya naman sa salitang umiyak, ang salitang ugat nito ay ang iyak, habang ang panlapi naman na ginagamit ay ang Naintindihan ba, Best Ed Filipino 2-1? Kung gayon, maaari ka bang tumayo at magbigay ng halimbawa ng pandiwa na ginagamitan ng salitang ugat o salitang panlapi na? Noong Fertes, maaari mo bang sagutin ang aking katanungan? Maraming salamat. Narito ang ilan sa mga halimbawa ng salitang kilos o pandiwa. Kagaya lamang ito, siya ay naglalaro, nagkakanta, sumasayaw, nakikipag-usap, natutulog at kumakain. Ang pandiwa ay may 3 aspekto. Ang perpektibo o ang past tense, ang imperpektibo o ang present tense, at ang kontemplatibo o ang future tense. Ating isa-isahin ito at magsisimula tayo sa perpektibo. Pakibasa ng sabay-sabay. Maraming salamat. Ang perpektibo o past tense
ay nagsasaad ng mga kilos na naisagawa na, natapos na, at naganap na. Pinapaliwatig nito ang mga aksyong ginagawa ng isang tao sa nagdaang oras o yugto ng kanyang buhay. Halimbawa na lang sa mga salitang ito: kahapon, noon, kanina, nakaraang buwan o araw, na may panlapi na nag, at sakain. Gaya lamang sa salitang natulog. Ang salitang ugat nito ay ang tulog, habang ang panlapi naman na ginagamit ay na. Kung bubuuin natin ito sa isang pangungusap, maaari itong maging ganito: natulog si Jasmine kaninang umaga dahil sa kuya. Naintindihan ba, Best Ed Filipino 2-1? Kung gayon, ay maaari ka bang magbigay ng isang halimbawang perpektibo na pandiwa, Binibining Laguna? Magaling, Binibini! Maraming salamat. Ngayon, dumako naman tayo sa ikalawang bahagi ng aspekto ng pandiwa. Pakibasa ng sabay-sabay. Maraming salamat. Ang imperfektibo o present tense ay tumutukoy sa mga kilos na ginagawa, nangyayari, o ginagawa sa kasalukuyan. Ipinapakita nito ang mga aksyon o gawain na kasalukuyang nagaganap o madalas nating nakikita o nararanasan sa ating pang-araw-araw na buhay. Gaya lamang sa mga halimbawang salitang ito, ngayon at kasalukuyan, na may panlapi na nag, at sakain. Halimbawa lamang sa salitang kumakain. Ang salitang ugat dito ay ang kain, habang ang panlapi naman na ginagamit ay ang at saka ka. At kung gagamitin natin ito sa isang pangungusap, ay magiging mangyari ito na ganito: kumakain ng papaya si Grace. Naintindihan lang ba, Best Ed Filipino 2-1? Kung gayon ay, maari ba kayong magbigay ng isang pangungusap na ginagamitan ng imperfektibo na aspekto? Binibining Hiniza, maari ka bang tumayo? Magaling, Binibini! Ngayon, dumako naman tayo sa panghuling aspekto ng pandiwa o ang kontemplatibo o ang future tense. Maaari nyo ba itong basahin ng sabay-sabay? Ito ay tumutukoy sa mga gawain o kilos na hindi pa nagaganap at isasagawa pa lamang sa hinaharap. Sa madaling salita, ito ay mga aksyon na nakalaan para gawin sa paparating na panahon. Ngunit sa kasalukuyan ay wala pa itong aktwal na kaganapan. Narito ang ilan sa mga halimbawa o salita ng kontemplatibo: ang bukas, mamaya, sa susunod na araw, sa Lunes, at sa darating na taon, na may panlapi na ma at saka mag. Gaya lamang sa salitang manunood. Ang salitang ugat nito ay ang nood, habang ang mga panlapi naman na ginagamit ay ang ma at saka on. At kung gagamitin natin ito sa isang pangungusap, ay maaaring maging ganito siya: manunood kami ng Miss Universe bukas. Naintindihan lang ba, Best Ed Filipino 2-1? Kung gayon ay, maaari ka bang magbigay ng isang pangungusap na ginagamitan ng kontemplatibo na aspekto? Ginoong Lugaos, maaari ka bang tumayo? Maraming salamat, Ginoo. Tama ang iyong binanggit. Tunay ngang nakikinig kayong lahat sa ating diskusyon ngayong araw. Sa kabuuan, maaari ba natin itong sabay-sabay na basahin? Maraming salamat. At para matukoy ko talagang nakikinig kayo sa akin at malaman ko kung talagang may naunawaan kayo sa ating itinalakay ngayong umaga, ay may hinanda akong pangkatang gawain para sa ating paglalapad. Nakuha lang ba ang panunto, Best Ed Filipino 2-1? Kung gayon ay magsisimula na tayo. Tapos na ang oras at binabati ko ang pangkat-dalawa dahil sila ang nakakuha ng pinakamaraming puntos. Ibig sabihin, sila ang nagwagi at magkakaroon ng karagdagang puntos para sa araw na ito. Para naman sa iyong pagtataya ay maaari nyo ba itong basahin ng sabay-sabay? Maraming salamat. At narito na rin ang kriteria para sa inyong pagtataya. At pagkatapos niyong basahin ay narito naman ang mga takdang aralin na kailangan niyong gawin at ipasa ito sa ating Google Classroom. Ipaksi lamang ito, mga mahal kong estudyante. At narito ang ating mga kriteria. Magsitayo ang lahat para sa ating panapos na panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin natin ang Panginoong Diyos, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bago kayo lumabas sa silid-aralan na ito, maaari bang pakihanay ang mga upuan at pulutin ang anumang nakakalat na basura. Maraming salamat.
Paalam na, Best Ed Filipino 2-1. Naway, mas marami kayong naunawaan sa ating pagtatalakay na ito. Hanggang sa muli nating pagkikita. Muli, ako si Ginoong Joven Abusejo Galido mula sa Best Ed Filipino 2-1.